Hello, magandang hapon, ano? Meron din nila natin itong customer. Nagdala siya rito ng ito guys ay rice cooker pero 5 in 1 siya. Pwede mo siyang lutuan ng karne. O anong klaseng karne ito? Siguro ito baka or baboy. And then pwede mo siyang lutuan ng french fries. Tapos ito guys ay isang buong manok. At saka itong isda. Siguro guys itong isda na to ay tilapia. Ngayon, ito naman yung control knob niya. Itong control knob niya, itatapat mo lang siya rito sa ito sa mga itong nakalagay na ito, halimbawa itong 150 Celsius, 170 Celsius at 190 Celsius. Ito guys, itatapat mo lang to sigon guys sa iluluto mo rito. Halimbawa yung karne, kung alin dito, halimbawa 170 Celsius para madaling maluto siya. Then itong french fries siguro ganun din. At yung kanin, ganun din siguro guys, yung bigas. Itatapat mo lang dito itong knob na to. Iikot mo lang siyang ganun. Halimbawa, ayan guys, ayan, ganyan, nakatapat siya. Magluluto na siya. Hihintay mo na lang maluto, ano. Ngayon, ang problema raw nito guys, sa ngayon, ay hindi na siya makaluto ng kung ano yung kanyang niluluto. Kasi nga, wala yatang power. Ito yung kanyang ilaw. Titignan natin to guys, kung isasaksak natin tong plug dito sa aking outlet. Titignan natin siya kung iilaw to, no. Saksak na natin siya guys. Ayan. Ngayon, hindi siya iilaw kasi hindi pa siya naka-connect dito sa kanyang ito. Hindi pa siya naka-connect dyan. Ngayon, pipihitin lang natin to. Ayan. Wala talaga guys, wala siyang power. Dito rin sa 170. Tapos dito rin sa 100. Wala siyang power guys. Ano? Balik na natin. Ngayon, puhugutin na natin tong kanyang plug. Ang gagawin natin, bubuksan natin to. Meron siya ditong ayan. Ito guys, ito yung kanyang puwitan o yung ilalim. Tapos may mga tornilyo dito. Tatanggalin natin itong mga tornilyo na yan para mabuksan natin to at makita natin. Siguro guys, kasi karamihan kadalasan na nasisira dito ay yung kanyang thermal fuse. Titignan natin yung kanyang thermal fuse kung meron siyang kung busted na siya. Pero bago yung guys, test natin din tong cords, baka may putol din. Test natin yung cords niya para isahan lang, makita natin kung baka nandito yung putol sa cords na to, kaya walang ilaw o hindi gumagana to, o kaya wala siyang power. And guys, ngayon bubuksan na natin to. Tatanggalin lang natin yung tornilyo na to. Meron pa siyang isang nut, isang tornilyo, meron pa siya rito sa gitna. Tatanggalin din natin to siguro para mahugot natin tong takip niya. Ayan.
Ayan guys, tatanggalan natin yung takip ng rice cooker na to. O to, kaya itong lutuan nito na black, ang Pro A, ang kanyang brand. Ngayon, ito guys yung kanyang ito yung kanyang fuse. Ito yung pinaka-thermal fuse niya. Tetestingin natin to kung busted na. Pero unahin natin tong kanyang cords. Kasi baka may putol siya. Ito. Kuha lang tayo ng tester. Ilagay lang natin dito sa times 10. Dito lang naman yan kasi continuity lang yung kukunin natin. Ngayon, ito guys yung ating cords. Unahin natin tong isa. Yan guys. Pagdikitin lang natin to. Ngayon, i-test natin tong isang cords ng ating tester dito. Ayan. Ayan guys, okay naman yung yung isang linya niya. Then yung isa naman. Ayan, okay din. So, walang putol to. Okay yung kanyang cords, guys. Wala siyang putol. Ngayon, ito yung ating itetest, yung ang kanyang thermal fuse. Ayan. Ito yung contact ng ng thermal fuse, saka dito yung isa sa itong kulay red. Ilagay lang natin to dito. Ayan. Tapos test natin tong isa dito sa kabilang linya ng thermal fuse. Ayun guys, nakita nyo hindi gumalaw yung ating thermal fuse. So, hindi gumalaw yung ating, sorry guys hindi gumalaw yung ating pointer ng ating tester. So, ang niyan, busted na yung kanyang fuse. Busted na yung fuse niya, kaya ang gagawin natin, papalitan natin to. Tatanggalin lang natin to rito at para makuha natin tong fuse niya. Tapos papalitan natin. Ayan guys Ayan guys, tatanggalan natin tong fuse niya. Ito yung kanyang fuse guys to. Testin natin siya kung talagang busted na Testin natin. Ayun. Talagang na siya guys. Baliktarin natin. Ayan, hindi siya talaga gumagalaw yung kanyang ulitin natin to guys hindi kasi nakita kanina sa camera. So ito yan, ayan, wala talaga siyang movement itong ating pointer. So itong ating fuse, thermal fuse ay busted na. Ito yung papalitan natin. Papalitan natin to para gumana uli yung ating
itong rice cooker para gumana ulit. Pag napalitan natin siya ng thermal fuse. Ayan guys, ito na yung aking ipapalit na thermal fuse. Ayan, gumagana siya. Pakita niyo yung paggalaw ng ating pointer, ng ating tester. Baliktarin natin. Ayan. Ayan, ganun din guys, meron. So ito yung papalit natin na hindi lang makita dito yung kanyang Celsius kasi medyo ano na siya, nabura na sa katagalan nito dito sa aking stock na ano. Pero okay naman siya kasi gumagana naman yung ating thermal fuse. So ang gagawin natin, ibabalik natin to rito, ipapalit natin siya. Okay guys, naibalik ko na yung fuse niya dito. Ngayon, ang gagawin natin, tatakpan natin siya nito. Okay, itetest uli natin tong cutting fuse na nilagay kung meron siyang resistance pa. Yan. Ito guys, uli testing natin. Ayan. Nakita niyo yan guys, gumalaw yung ating pointer. Ayan. Okay naman. Hindi naman siya nagka-diferensya. So gagawin natin, ibabalik natin itong insulator na to, insulation, para iwas tayo sa grounded. Ayan. Ibabalik natin to dito sa kanyang lalagyan para maidugtong na uli natin maidugtong na natin uli dito sa ating tinanggal. Dito guys nakalagay sa linya ng cords, ating supply. Direkto yan, papasok dito sa ating fuse, palabas dito. Then papunta siya rito sa ating knob. Ito yung knob niya, papunta yan dito. Diretso yan dyan. Itong ating fuse na inilagay. Yung power niya pupunta yan dito. So pag sinwitch mo siya uli, pwedeng magkaroon na siya ng ilaw dito sa ating ito yung parang standby na ilaw. Ngayon ibabalik ko lang siya dito sa kung saan siya nakalagay kanina. Itong fuse, ngayon ibabalik na natin kung saan siya natin tinanggal kanina. Ito yung pinaka line 1 ng ating power supply. Dito natin siya uli babalik dahil dito natin siya tinanggal. Tapos lagyan natin siya ng insulation. Ito, babalik na natin dito sa kanyang wire.
Ayan. Ngayon, tetest natin tong ating... Uy, natanggal na pala yung knob. Ah. Yun. Ngayon guys, test natin siya kung meron na siyang may makukuha na tayong resistance. Tingnan natin dito guys, ano ito, itong pointer kung gagalaw siya uli. Ngayon, isi-switch ko siya dito sa kanyang control knob. Titingnan natin kung gagalaw yung ating pointer. Ayun. Ayun guys, kita nyo gumalaw na siya. So, ngayon guys, itong ating pinilit na fuse ay okay. Kaya gumana na yung ating pointer. Kanina wala siya. Pag pinihit natin itong knob niya, itong knob switch, hindi ito gumagalaw. Hindi siya pumalo. Ngayon guys, pumalo na siya. Kaya meron na ngayon siyang power. Pero titignan natin, isasaksak natin tong cord sa kanyang sa outlet natin. Titignan natin kung iilaw itong kanyang standby na ilaw dito. Balik natin muna yung knob. Ayan. Tignan natin kung may galaw pa siya. Ayan guys, wala na. Kasi binili ko na yung knob sa off position. So, ang gagawin natin dito, test lang natin ito kung meron siyang grounded. Ayan guys, dito sa body niya. Wala naman. Ayan. Ayan guys, wala. So, tingnan natin kung gagalaw na yung or magkakaroon na ng ilaw itong standby na ilaw dito sa rice cooker na to. O itong, di ko alam guys kung rice cooker, basta 5-in-1 to siguro. Ito yung, kasi ngayon lang ako nakapag repair ng ganitong klase ng lutuan. So, ang problema lang niya siguro yung tinanggal natin na fuse kasi busted na yung fuse niya. Ngayon ilalagay na isasaksak natin to sa outlet. Titignan natin kung uusok ba o hindi yung ating ginawa. Sana guys walang umusok. Ayan. Ngayon, isi-switch ko na to. Ayan. Pakita ko sa inyo kung umilaw na yung ating standby na ilaw. Ayan guys, ito siya oh. May ilaw na siya ngayon. So pag pinihit natin tong i-off natin, ayan, nag-off rin siya.
Ito. Nag-off din siya guys. Yan. Uy. Umusok. Grabe ang ano. Init. Yan. Sumobra init ng ating rice cooker. Ayan. Tignan natin. Napakainit na niya guys, oh. Ilang seconds lang, mainit na kaagad siya. And guys, ngayon, nilagyan ko siya ng tubig ito. At itetest natin ulit siya kung mag-iinit na talaga yung tubig niya. So, isasaksak ulit natin ito sa ating outlet. Ayan. Tapos, pihitin natin itong knob. Ayan. Umilaw na uli yung kanyang ano guys. Ito yung standby na ilaw niya. So, hitintay na lang natin kung ilang seconds siya bago siya kumulo or uminit yung ating nilagay na tubig. Inurasan ko guys yung ano niya kung ilang minuto siya iinit. Kasi kanina guys nung tinesting ko yung ano parang masyadong mainit. Ngayon nilagyan natin siya ng tubig para matest natin kung kung ilang minuto siya mag-iinit. Nakita niyo guys na moist kaagad yung ibabaw. Tapos ito nakita nyo guys, ito yung kanyang salamin, yung ibabaw ng ating itong rice cooker natin ito or 5-in-1. Hindi ko alam kung nagluluto rito yung customer ng bigas. Ayan. Tingnan natin, 1 minute na. Natin kung kumukulo na siya. Ayan. Ano lang siya ayan, parang malapit na siyang kumulo. Buksan na nga natin. Ayan, oh. So, and guys, umuusok na at nangangalagan guys na mainit na yung tubig niya. So, i-off na lang natin. Ayan. And guys, okay naman yung ating naging pag-repair dito sa 5-in-1 na to na rice cooker yata ito or talagang lutuan lang itong hindi ko kasi alam guys kung rice cooker ito, basta wala kasi siyang nakalagay. Ang nakalagay lang dito yung kanyang brand, black yung kanyang brand. Tapos ito yung kanyang mga niluluto na pwedeng lutuin. Ito yan, may karne ng manok, isda, saka french fries yan. Tapos yung function niya ay ito, yung 150 Celsius, 170 Celsius, saka 190 Celsius. Yun yung kanyang init. Yan. Okay naman guys, wala namang nag-spark o nagkaroon ng diferensya uli yung ating ginawa. Kaya magpapaalam na po ako muna doon po sa hindi pa po nakapag-subscribe po sa aking YouTube channel. Inaanyayahan ko po kayong mag-subscribe po at i-click nyo po yung notification bell para updated po kayong lagi sa mga video na ina-upload ko po sa YouTube. At i-share nyo na rin po at saka like. Then, comments. At kung may ads po, wag po kayong mag-skip. Tapusin niyo po yung
video para masundan niyo po yung aking tutorial. Ang problema lang po nitong ating ni-repair ay ang kanyang thermal fuse busted na po, kaya pinalitan na lang natin. So, hanggang dito na lamang aking video. Paalam muna. Bye-bye.